Welcome back po ulit sa Kwentong Ducks Diaries. Ako po ulit ito, si Kuya Bob. At maraming salamat po sa mga nag-subscribe na at sana po ay madami pa po mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-follow nyo na rin po ang ating TikTok at Facebook page. Pwede rin po kayong magpadala ng inyong mga stories sa Facebook page or sa TikTok account kung hindi po kayo komportable or sanay mag-send ng inyong istorya sa email. At ngayong gabi ay meron po tayong babasahin na story na pinadala pa sa Facebook page. At sisimulan ko na po ang kwento. Hindi ko na po kayo bibitinin. Magandang araw sa lahat at sa Kwentong Ducks Diaries. Ako po si Gerard, 19 years old, 5'6" ang height, at nakatira dito sa Mandaluyong City. Just a typical guy. Mahilig din ako mag-gym pero hindi po ako consistent sa pag-gym. I'm not straight pero may jowa po akong babae. Di ko kasi feel mag-jowa ng lalaki pero na-attract naman ako sa kanila. But I know na hindi talaga ako straight. I-share ko lang yung experience ko sa kapatid ng best friend ko nung nakaraang bakasyon. Meron akong girl best friend mula pa nung grade 6 at lagi akong nasa kanila mula pa nung pandemic. Halos sa kanila na nga ako tumira hanggang sa magbinata at dalaga na kami. Pero lagi din naman akong umuwi sa amin kahit umagahin kami kaka-online games. Nakakaya din naman kasi na nalagi akong nandun na para bang ginawa kong extension ng bahay nila. Pero super close talaga kami ng family niya. Lagi din kami nagiinuman sa kanila. Lagi din kami nag-EML or Roblox. Ganyan. Tapos, ang trip namin magkape. Pag may budget, milk tea. Meron siyang 5 kapatid. 3 lalaki, 2 babae, lahat yon close ko. Yung kuya niya na nasa Taiwan at yung ate naman niya nasa college. At one time, nagkayaan kami mag-inuman. Kasama yung kapatid ng best friend ko na si Noah. 17 years old at nasa 5'7" ang height. Maputi, tapos may itsura din. Talagang halimaw sa pag-ML. Kasama din namin ang jowa ng best friend ko, bale 4 kami. Mahina kami pare-parehas uminom kaya kahit 3 gin pa lamang tumba na kami. Lagi naman kami nagiinuman pero nung time na yon, umalis yung magjowa para bumili ng isa pang gin kasi nakadalawang gin na kami. At bumili na din ng pulutan. Naiwan kaming dalawa ni Noah at wala kaming mapag-usapan kaya nag-open up siya about sa girlfriend niya. Then, nung natapos na siya sa pagkwento, umuo na lang ako tapos pag-scroll ko, nakita niya yung Reddit. Tinanong niya yon kung ano daw ba yun. Dinerecho ko na lang siya at sabi ko, dito ako nagbabasa ng mga confessions about sex experience. Nagulat siya, tapos nagkwento pa ako ng mga nababasa ko din. Napansin ko na ba't parang may gumagalaw sa shorts niya. Tapos tumawa lang ako habang tinuro ang kanyang alaga. Sabi ko, tangina, tumitigas ah. Tumawa lang din siya habang inaayos ang shorts niya. Fast forward, nakabalik na yung dalawang magjowa at nagpatuloy kami sa inuman at kwentuhan. Di ako nagpakalasing masyado kasi ako naman ang tanggero. Pwede kong isegue sa kanila ang tagay. Pero, nasa isip ko pa din yung bakat ni Noah, Kuya Bob. Alam kong may kalakihan yun kahit naka jersey shorts siya. Andun din yung temptation ko pero sabi ko, baka tama lang ito ng iniinom namin. Tinatasan ko ang tagay ko kay Noah kasi ang cute niya pag nalalasing. Nung maubos na,
Nalasing na silang tatlo at ako na ang nagligpit ng pinag-inuman namin. Around 2 a.m. na din that time. Tapos yung dalawang magjowa natulog sa kwarto ng mama ng best friend ko. Sinabihan din ako ng best friend ko na wag nang umuwi kasi lasing daw ako at baka mapahamak pa ako sa daan. Habang si Noah naman ay nakatulog na sa lamesa, ako na daw bahala sa kapatid niya. Damn! Pagkatayo ko sa kanya, naramdaman ko tigas na tigas ang titi niya. Sobra akong nalubogan nun. As in, tayong-tayo na akala mo ay nakainom ng rubos na handang pumasok sa butas. Nagiinit ako sa kanya nun, Kuya Bob. Nung nasa kwarto na kami, madilim kaya di nakabukas ang ilaw. Pero malamig kaya naginhawahan din ako. Then nung ihiga ko siya, inatak niya ako pahiga. Tabi daw kami. Dinama ko lang yung pagkatigas ng burat niya. Then, tumayo ako para maggubad ng sweatpant. Kasi may shorts naman ako sa loob. Nakita ko siyang nagubad din ng shorts at t-shirt. Sabay sabing, ang init. Tumabi na lang ako sa kanya pero din sinarado ko ng pinto para matulog na at nila ko din baka kasi makita nila si Noah na nakaboxer lang. Nung umiga ako, niyakap-yakap niya ako at niyakap ko na din kasi nalilibugan na talaga ako kaya kinaskas ko yung burat ko sa burat niya. Nagulat na lang ako nung hinalikan niya ako kaya gumanti na lang ako ng halik. Naglaplapan kami na akala mo'y parang Viva Max artist na sumasalang sa isang mainit na eksena. Alam mo ba na first time ko ito? Sabi niya habang nagpapalitan kami ng halik. Lasang gin pa nga ang laway niya pero nakadagdag yun ng kakaibang sensasyon. Ramdam ko na yung titi niya na tigas na kaya hinawakan ko ng burat niya pero sa labas pa din ng boxers niya habang naglalaplapan pa din kami. Tumigil kami sa paglalaplapan then hinubad niya yung boxers niya at tangina may nakapa akong malagkit. Then sabi ko na lang, tangina nilabasan ka na agad? Nagprikam na agad siya, Kuya Bob. Di siya umimik. Hinawak-hawakan niya yung chest ko. Ilang beses pa lang akong nakasubo ng burat pero itry ko na rin isubo yung sa kanya. Nung sinubo ko, umungol siya ng malakas tapos tumigil ako para patahimikin siya at sinabi na lang na tangina mo ang ingay mo. At ang sabi naman niya, ang sarap kasi, subo mo pa. Di pa kami tumatagal, nawakan niya ang ulo ko hanggang sinagad. Nilabasan na pala siya at nilunok ko lahat yun para di na magduwal at magkalat. Sobrang dami ng kanyang nailabas. Magpupunas na sana ako nang sabi niya, di pa ako tapos, isa pa. Nagulat ako at napamura at ang sabi ko, di ka ba mauubusan ng tamod niyan? Wala na akong nagawa at nag-round 2 pa nga kami, Kuya Bob. Ang bango kasi ng burat niya at ang laki. Pero this time, ang tagal niya ng labasan kaya sinamahan ko na ng jakol. Tapos nung umuunat ng katawan niya, senyalis na lalabasan na siya. Nilayo kong ulo ko para di niya mahawakan pero sabi lang niya, malapit na ako. Ayan na. At tumalsik sa mukha ko yung tamod at ang dami pa rin. At sa isip-isip ko, ba't parang di nauubusan to? Parang gravy sa station ng KFC ang burat niya sa loob-loob ko, Kuya Bob. At binuksan ko na ang ilaw at nakita ko na may tamod pa rin ng tiyan niya. Inayos ko na ang sarili namin at kumuha na ako ng bagong damit, pampunas sa tamot na nagkalat sa katawan namin. At doon ko nga nakita ng aktwal ang burat niya.
Pinkish ang itlog niya at ang burat naman niya ay sobrang puti. Sabagay, di na ako magtataka kasi maputi naman siya. Ducks talaga siya. Palagay ko nasa 6 inch ang haba nun at ang taba naman may tutulad ko sa kuko mismo. Pinatay ko na yung ilaw at diretsong higa na kami kasi napagod na ako sa matinding tsupaan. At niyakap-yakap niya ako. Cuddle time after puksaan, ika nga. At nagsabi-sabi pa siya ng kung ano-ano. Libog na libog talaga siya at ako naman nag-cellphone lang at nagbabrowse sa TikTok. Hinihimas-himas pa din niya ang chest ko at libog na libog din ako kaya tinabi ko na yung cellphone ko at nagsimula ulit kami maglaplapan, Kuya Bob. Nagtanong ako sa kanya kung first time niya bang gawin sa lalaki to or may experience na ba siya sa kapwa lalaki. Ang sabi niya, first time niya lang daw na ginawa ito. So, ako bang nakauna sa'yo kung ganun? Oo, ikaw. Gusto mo ba tirahin kita? Tanong niya. Natawa na lang ako kasi di pa talaga ako nagpapatira kahit kanino. At natulog na nga kami na magkayakap habang hawak ko ang burat niya na noon ay malambot na. At nasundan pa nga Kuya Bob ng maraming beses at literal na naging fucking body ko siya. Kwento ko na lang po sa susunod ang first time na pinasok niya ako, Kuya Bob. Hanggang dito na lang po muna ang aking confession at maraming salamat po sa pagnanarrate ng aking istorya. Sana po ay magustuhan po ng ating mga listeners ang aking istorya. Maraming salamat po. Gerard ng Mandaluyong City. Alright. So Gerard, maraming salamat sa pagpapadala ng iyong confession. Pasensya na rin kung ngayon ko lang to nabasa kasi naging busy ako ng mga nakarang buwan sa aking trabaho. So, ngayon ko lang nabibigyan ng focus yung mga istorya na pinadala sa page. At meron din ako mga natanggap sa email na aking i-collate sa mga susunod na araw para inarrate. So, hindi ko talaga yun matatapos ng isang araw. So, kailangan naka-schedule sila isa-isa. So, sa mga gusto pa pong mag-share ng kanilang stories, isend nyo na lang po sa email kwentongmentomen2024@gmail.com or magpadala ng mensahe sa aking page na Kwentong Dax Diaries. Pwede nyo rin po yung isend sa TikTok account kung mas tambay po kayo sa TikTok. At mag-subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel at sa TikTok para sa mga upload ng stories natin. So, maraming salamat po ulit sa pakikinig nyo at more stories to narrate soon. Till next story, Kuya Bob at magandang gabi.